Lubos na ikinalulugod ng manunulat na ibahagi ang kwentong ito ng libre, at ang inyong pagtangkilik ang pinakamalaking gantimpala. Gayunpaman, kung sa tingin ninyo ay karapat-dapat ang akdang ito ng karagdagang suporta, malugod naming tatanggapin ang anumang inyong may aabot. Maaari po ninyong gamitin ang QR codes o ang bank account details na makikita sa inyong screen. Anumang halaga ay makatutulong upang patuloy na makalikha ng mga bagong kwento. Tandaan po na hindi ito sa pilitan, kundi isang voluntaryong pagsuporta lamang. Maraming salamat po. Ang nilalaman ng akdang ito ay buong-buong kathang-isip lamang. Lahat ng pangalan ng tauhan, mga lugar, at pangyayaring inilarawan ay mula sa malikhaing imahinasyon ng manunulat. Kung mayroon mang pagkakahawig sa mga pangalan ng tao, lugar, o insidente sa tunay na buhay, buhay man o yumao, ito ay hindi intensyonal at isa lamang purong nagkataon. Ilang araw ang lumipas at sumapit na ang itinakdang pagtitipon sa konseho ng kaharian na makikita sa gitna ng dapit, ang lupain ng walang kinikilingan. Ang buong lugar ay nababalutan ng isang matinding mahika, isang babala na nakaukit sa bawat sulok na sinumang gumamit ng kapangyarihan sa loob nito ay agad na makikitlan ng buhay. Nagsidatingan ng mga kasapi mula sa iba't ibang kahariang sakop ng dapit. Sa gitna ng buluwagan, kitang-kita ang bigat ng presensya ng delegasyon ng mga orko sa pangunguna ni Reyna Hagnaya kasama ang pinuno ng konseho ng mga orko at si Madaragit. Hindi rin nagpadaig ang delegasyon ng mga elfo sa pamumuno ni Haring Adlawan at ng pinuno ng konseho ng mga elfo. Sa pagitan nila at ng iba pang mga kasapi ng konseho na nakaupo sa paligid, ang bawat hininga ay tila may timbang. Matagal bago sumulpot ang huling delegasyon, ang mga kambal-ahas. Nang dumating ang mga ito, sinalubong sila ng matatalim na titig mula sa lahat, ngunit ang kanilang pinuno ay naglakad ng may kakaibang yabang at tila ba hindi natatakot. Napansin ng lahat ng kasapi ang kasama nito na hindi naman kasapi ng konseho. Tingin ng lahat ay ito ay may hawak ng pana na nagtangkang kumitil sa buhay ni Adlawan. Ang lahat ng mata ay nakatuon na ngayon sa kanila. Nagsimula na ang pagpupulong. Ang unang nagsalita ay ang hinirang na tagapagsalita ng konseho, ang matandang hari ng mga duwende. Nandito tayo ngayon dahil nagpatawag ng pagpupulong ang mga elfo patungkol sa isang bagay na muntik ng ikabawi ng buhay ng hari ng mga elfo. Panimula ng matanda. Ang panang ginamit ay nagmula sa mga kambal-ahas. Ngayon, ikaw pinuno ng mga kambal-ahas, ano ang masasabi mo sa ulat na ito? Tumayo ang pinuno ng mga kambal-ahas. Salamat mahal na tagapagsalita ng konseho, ngunit hindi nyo lang ba ako matawag na hari? Hindi lang naman ako basta pinuno lang ng aming lahi. Natahimik ang buong bulwagan. Nagsalita si Madaragit. Walang kaharian ang inyong mga lahi. Paano ka tatawaging hari? Nagtagpo ang mga mata ng dalawa. Ngumiti ng kaypait ang pinuno ng kambal-ahas. Kung gayon, hindi na ako lalaban sa puntong iyan, tugon niya ng mahinahon. Nandito ako para linisin ang pangalan ng buong pangkat ng mga kambal-ahas. Kasama ko ang pinaniniwalaan kong siya ang salarin. Hindi ko rin alam kung ano ang mga plano niya, ngunit ito ang masasabi ko. Ang kasalanan ng isang kalahi ay kailanman hindi kasalanan ng buong lahi. Maaari ninyo siyang tanungin ng katotohanan, wika ng pinuno ng kambal-ahas bago marahas na naupo. Nanatiling nakatayo si Adlawan sa kanyang pwesto sa malaking pabilog na mesa. Tumingin siya ng diretso sa pinaghihinalaang salarin. Ano ang pangalan mo? At totoo bang ikaw ang salarin? Kung ikaw ay may gawa nito, ano ang motibo mo? Pinag-uutos pa ito ng inyong pinuno? Dahil ang ginawa mo ay isang kalapastanganan at malinaw na pagpapahayag ng digmaan. Matagal na hindi sumagot ang nilalang. Sa halip, isang mapang-asar na ngisi ang gumuhit sa kanyang labi. Ang aking pangalan ay hindi na mahalaga. Oo, ako ang gumawa sa iyo ng kalapastanganang iyon. Walang inuutos ang aking pinuno at hindi ko siya kinikilala bilang pinuno. Napuno ng bulungan ang buong bulwagan, lalo na ang pinuno ng mga kambal-ahas na tila hindi makapaniwala sa narinig. Si Madaragit naman ay nanatiling matalim ang titig sa nilalang.
Napakayum ang kanyang mga kamao. Ang bawat ugat sa kanyang braso ay litaw na sa tinding pagpipigil sa galit. Napansin ito ni Reyna Hagnaya at hindi may tago ng Reyna ang pagtataka sa kakaibang reaksyon ng kanyang dating hari. Bumaling si Reyna Hagnaya sa salarin. Ano ang motibo mo sa pagtatangkang paslangin ng hari ng mga elfo? Tumawa ng malakas ang salarin. Talaga ba, Reyna ng mga Horko? Ang alam ko lang, may isang lahi rito na natatakot sa hari ng mga elfo dahil siya ang kinikilalang pinakamalakas na engkanto sa dapit. Sino ba ang mga lahi na nagtatagisan noon pa sa kapangyarihan dito sa dapit? Nang galaiti ang Reyna. Sinasabi mo bang ang aming lahi ang nag-utos na paslangin ang hari ng mga elfo? Subukan mong magsinungaling at hindi ako mag-aatubiling kitlan ka ng buhay. Talaga ba? Hindi mo kayang gawin yan dito, sagot ng salarin. Nanatiling kalmado si Adlawan. Kung gayon, wika ng hari, sino ang nag-utos sa'yo para kitlin ang aking buhay? Kahit kitlin ninyo ang aking buhay, kailanman ay hindi ninyo ako mapapaamin. Dahil sa sandaling umamin ako, ang kinakatakutan ninyong digmaan ay magaganap. Nakakapagod at nakakatakot ang huling digmaan, di ba? Ayaw ninyo namang mangyari iyon. Lapastangan, galit na bulyaw ng hari ng mga engkanto sa katubigan. Tumawa lang ng malakas ang salarin, tila ba wala ng halaga sa kanya anumang banta. Kung gayon, wala na akong magagawa. Tanggapin mo ang kaparusahan mo, malamig na sabi ni Adlawan. Biglang umilaw ang kanyang mga mata habang matalim na nakatingin sa salarin. Sa isang iglap, isang kidlat ang tumama sa salarin mula kung saan at ito ay agad na bawian ng buhay. Nagulat ang lahat sa ginawa ni Adlawan. Alam ng lahat na ang lugar ng walang kinikilingan ay protektado ng mahika na papatay sa sinumang mga has na gumamit ng kapangyarihan sa loob nito. Ngunit walang nangyari kay Adlawan, na natili siyang nakatayo, buhay at buo. Tila ba pati ang pinakasagradong lugar ng dapit ay yumuyukod sa kanya. Matagal ang lumipas na walang sino mang nakapagsalita sa loob ng bulwagan. Maya-maya, isang mahinang tinig ang bumasag sa katahimikan mula sa isang lahi ng diwata. Ang tunay na hari ng buong dapit. Lalong natahimik ang lahat. Ang bawat mata ay nakatuon kay Adlawan na tila ba naging isang alamat sa harap ng kanilang mga mata. Ipagpatawad niyo, konseho ng mga kaharian, sa aking kapangahasan. Basag ni Adlawan sa nakakabinging katahimikan. Nanatiling kalmado ang kanyang boses, ngunit bawat salita ay tumatago sa buong bulwagan. Nararapat lang sa salarin ang nangyari sa kanya. Alam ko ang batas sa lugar na ito, ngunit tila kinikilala ako ng mahika na bumabalot dito. Walang nangahas na kumilos habang dahang-dahang iginagala ni Adlawan ang kanyang paningin sa bawat delegasyong nakaupo sa pabilog na mesa. Isa lang ang masasabi ko sa inyong lahat. Wala akong balak na sakupin ng buong dapit. Kinikilala ko ang bawat kahariang naririto. Kung sino man sa inyong mga lahi ang nag-utos sa mababang nilalang na iyan, palalampasin ko muna ito sa ngayon. Tumigil siyang sandali at nagdilim ang kanyang anyo, isang babalang hindi dapat baliwalain. Ngunit subukan ninyo pang balakin na kitlin ang aking buhay. Sisiguraduhin kong isisirain ko ang inyong mga kaharian. Uulitin ko, hindi ko aangkinin ang buong dapit kahit na alam ko na ang dugong nananalitay sa akin ay dugo ng may-ari ng dapit. Hindi na lamang siya isang elfo sa kanilang paningin, siya ang buhay na katibayan ng kapangyarihang nagtayo sa pundasyon ng kanilang mundo. Maging ang mga orko at mga kambal-ahas ay tila napako sa kanilang kinalalagyan habang si Madaragit ay nanatiling nakatitig sa kanya. May halong gulat at pagkilala sa lalaking nasa kabilang panig ng mesa. Hindi na hinintay ni Adlawan na makasagot ang sino man sa bulwagan. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa matandang pinuno na nasa gitna. Mahal na hari ng mga duwende, ang alam ko ay ang pagpupulong na ito ay tapos na. Maari niyo na po bang tapusin? Tanong ni Haring Adlawan sa tagapagsalita ng konseho. Nang makabawi sa pagkagulantang, dahan-dahang ngumiti ang matandang hari ng mga duwende. Naramdaman niya ang malalim na respeto ni Adlawan sa kanya sa kabila ng ipinamalas nitong nakakatakot na kapangyarihan. Isang katibayan na hindi ito ganid sa kapangyarihan o sa mga nasasakupan ng dapit. Ang pagpupulong na ito ay tapos na.
Deklarasyon ng hari ng mga duwende. Ang boses ay nanginginig pa sa halo-halong emosyon. Lumingon naman si Adlawan sa pinuno ng kanyang sariling konseho na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakabawi sa gulat na nasaksihang paggamit ng mahika sa loob ng lugar ng walang kinikilingan. Tayo na pinuno, utos ni Adlawan. Masusunod mahal na hari, mabilis na sagot nito habang yumuyukod. Sa isang kisap mata, naglaho na ang delegasyon ng mga elfo. Sumunod na rin ang mga hari at reyna, isa-isang naglalaho sa kani-kanilang mga kapangyarihan, dala ang takot at bagong pagkilala kung sino talaga si Adlawan. Nasa balkonahin ng kanyang silid si Haring Adlawan, nakatingin lang ito sa malayo. Nang aakmang papasok na siya ay nagulat siya na nandoon na si Madaragit, tila ba naghihintay. Ano na naman ang ginagawa mo rito, Madaragit? Isa na namang pagpasok na walang pahintulot, bungad ni Adlawan. Hindi natinag si Madaragit. Tumingin ito kay Haring Adlawan. Ang pinamalas mo kanina ay kahanga-hanga. Parang kailan lang. Ang Adlawan na nakita ko noong nagdaang araw ay tila isang bagitong hari. Ngunit ang pinamalas mong kapangyarihan at lakas kanina ay parang galing sa isang haring marami ng karanasan. Nandito ka lang ba para sabihin yan? Pangalawang beses mo na itong ginawa na pumasok sa kaharian ng walang imbitasyon. Ngumiti si Madaragit. Namula naman si Adlawan sa pagngiti nito dahil isa itong matapang at maotoridad na dating hari ng mga orko at ngayon ay nakangiti na sa kanya na walang halong anumang pait, inis o negatibong balak. Hindi ba pwedeng mangulila ang isang orko sa mga mata, labi at katawan ng isang elfo? Anong pinagsasabi mo, Madaragit? Umalis ka na nga lang, wala ka namang ibang sasabihin. Ngunit bigla na lang hinawakan ni Madaragit ang ulo ni Adlawan at hinalikan nito sa mga labi. Namilog ang mga mata ni Adlawan sa ginawa ni Madaragit, ngunit sinagot naman niya ito ng halik na pabalik. Nang kumawala sila sa pagkakahalik, kapwa sila habol sa hininga. Hindi agad lumayo si Madaragit. Sa halip, idinikit niya ang kanyang noo sa noo ni Adlawan. Naramdaman ng hari ng mga elfo ang mainit na hininga ng orko na tila ba sumasanib sa malamig na hangin ng gabi. Bakit mo ginagawa iyon? Bulong ni Adlawan. Ang kanyang boses ay nanginginig pa rin mula sa pagkagulat at sa kakaibang init na dumadaloy sa kanyang katawan. Hinawakan ni Madaragit ang panga ni Adlawan. Ang kanyang magaspang na kamay ay isang malaking kaibahan sa makinis na balat ng elfo. Hindi ko alam kung bakit ilang araw na kitang iniisip. Tila ba pinatibok mo ang puso ko ulit. Hindi ko alam bakit ganito. Pag-amin ni Madaragit, ang boses ay malalim at puno ng katapatan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Adlawan. Likas lamang sa mga engkanto ang umibig ng isang beses, ngunit nagawa mo akong paibigin. Nakita ko kung paano walang ginawa ang mahika ng lugar ng walang kinikilingan sa iyo matapos mong gamitin ang iyong kapangyarihan. Napagtanto ko na kaya mo itong gawin doon sa lugar na yon. Paano pa kaya't paibigin ako ng pangalawang beses? At nagawa mo nga. Natahimik si Adlawan habang hinahayaan ang bawat salita na pumasok sa kanyang pandama. Dahan-dahang ipinuwesto ni Madaragit ang kanyang kamay sa bewang ni Adlawan at hinila ito palapit hanggang sa maramdaman ni Adlawan ang mabilis na tibok ng puso ng orko. Hindi tayo maaari, Madaragit. Mahinang pagpigil ni Adlawan kahit na mas lalo siyang sumisiksik sa dibdib ng orko. Ang aking lahi at ang iyong lahi. Kung pwede ang engkanto sa tao, bakit naman hindi pwede ang engkanto sa kapwa-engkanto? Bulong ni Madaragit sa tenga ni Adlawan. Ang kanyang boses ay puno ng paghamon. Kumala si Haring Adlawan at tumalikod. Ang kanyang mga balikat ay tila pasan ng bigat ng buong dapit. Hindi maaari ito. Magkaiba yon, Madaragit. Ang orko at elfo ay mag-iibigan? Tila gulo ito sa ating mga kaharian. Hindi man lang natinag ang orko. Natatakot ka sa gulo? Ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Isa pa, nangyari na ang ganito. Di ba ang aking kapatid na si Hagnaya ay umibig sa isang elfo na si Lakanir? Napapikit ng mariin si Adlawan, ngunit hindi ito natuloy dahil sa umibig si Lakanir sa isang tao. Isa pa, sabi mo na nga, aanhin ko ang pinakamalakas na kapangyarihan kung hindi ko pa ito kayang kontrolin. Huminga ng malalim si Madaragit, isang tunog ng puno ng pagsusumamo at katapatan. Dahan-dahan siyang lumapit hanggang sa maramdaman ni Adlawan ang init ng katawan nito sa kanyang likuran. Mahal, na hari ng mga elfo,
Bulong ni Madaragit, ang boses ay puno ng pagmamahal na bihira niyang ilabas. Ito ang masasabi ko sa iyo. Iniibig kita at sa pagkakataong ito, walang hahadlang sa akin. Hindi na ako magpapatalo. Ang puso mo ay akin lang at makakaasa kang ang puso ko ay sayo lang. Humarap si Adlawan. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasiguraduhan sa mga mata ng orko. Paano kung magdulot ito ng gulo sa kaharian ng elfo at orko? Lumapit lalo si Madaragit at hinalikan ng mababaw ang labi ni Haring Adlawan. Ako ang pinakamalakas na orko at ikaw ang pinakamalakas na engkanto sa dapit. Wika ni Madaragit habang nakadikit pa rin ang kanilang mga noo. Ano ang magagawa nila, mahal ko? Lumayo ng konti si Adlawan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ngunit paano kung ang nag-utos sa salarin ay kalahi mo? Matagal bago nakasagot si Madaragit. Tila bawat salitang bibitawan niya ay kailangan timbangin ng mabuti. Kanina, yan ang iniisip ko. Ang tingin ko, isa itong Maharlika. Pero hindi pa ako nakakasiguro. Maharlika, at naisip mo rin iyon? Napag-isipan mo ang mga kalahi mo ng ganoon? Tanong ni Adlawan, bakas ang pagkamangha sa tono. Hindi ako nag-iisip ng ganoon na walang batayan. Pinagbatayan ko ang salarin. Seryosong sagot ni Madaragit. Pero isa lang ang masisiguro ko, hindi si Reyna Hagnaya yon. Isa pa, naniniwala ako sa ipinangako mo kanina na ang pamumuno mo ay hanggang kaharian lang ng mga elfo. Umaliwalas ang mukha ni Haring Adlawan sa sinabi ni Madaragit. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila nabawasan dahil sa tiwalang ipinakita ng orko. Makakaasa ka, mahal ko, patuloy ni Madaragit. Ako ay magbabalik sa kaharian ng mga orko. Magsusuri ako at titiyakin kong ligtas ka sa kamay ng aking mga kalahi na takot masapawan. Hindi ako papayag na may mangyari sa iyong masama. Hindi na napigilan ni Adlawan ang kanyang emosyon. Lumapit siya at mahigpit na niyakap si Madaragit. Isiniksik ang kanyang mukha sa balikat ng orko. Salamat, Madaragit. Ayoko rin may mangyari sa iyo. Hindi ako papayag. Ngumiti si Madaragit, isang ngiting bihirang makita sa dating hari ng mga orko. Isang ngiting puno ng pagmamahal at pangako ng proteksyon. Hindi ko na gustong mabuhay kung kapalit nito ay ang malayo ka sa akin. Bulong ni Madaragit habang dahan-dahang hinahaplos ang pisngi ni Adlawan. Sa bawat pagdampi ng kanyang mga kamay, tila may dumadaloy na mahinang kidlat sa balat ni Adlawan na nagpapatayo sa kanyang mga balahibo, isang panggigigil na puno ng pagsamo. Huminga ng malalim si Adlawan. Ang kanyang mga kamay ay kusang gumapang sa balikat ni Madaragit. Hinihila ito ng mas malapit. Sa bawat pagpikit ng aking mga mata, ikaw ang aking nakikita. Sa bawat paghinga ko, ang pangalan mo ang tanging nasasambit. Dahan-dahang inilapit ni Madaragit ang kanyang muka, sapat na para maramdaman ni Adlawan ang init na kanyang hininga. Hayaan mong kalimutan natin ang dapit sa labas. Dito, sa loob ng silid na ito, ikaw lang ang mundong aking ginagalawan. Nagtagpo ang kanilang mga labi, isang paghahanap at isang pag-angkin. Ang bawat paglapat ay tila nagpapatunay na sa gitna ng mundo ng politika at hidwaan, ang kanilang pag-ibig ang tanging totoo. Matapos ang ganap na ginawang pagmamahala ng dalawa sa gabing iyon, ay nakahiga sila at isinandal ni Adlawan ang kanyang ulo sa dibdib ni Madaragit. Naririnig niya ang mabilis na tibok ng puso ng orko, isang ritmo na tanging para sa kanya lamang tumitibok. Pangako mo sa akin, bulong ni Adlawan, ang kanyang boses ay nanginginig sa lalim ng emosyon. Pangako mo na mananatili ka sa tabi ko. Hinalikan ni Madaragit ang noo ni Adlawan, isang halik na puno ng respeto at pagsamba. Higit pa sa pag-ibig, Adlawan, ikaw ang aking buhay. Kahit pa buong dapit ay tumutol, ikaw ang aking pipiliin. Ngayon, bukas at sa bawat habang panahon. Sa katahimikan ng gabi, naghari ang kanilang mga haplos, isang sayaw ng dalawang pusong pagod na, ngunit muling nabuhay dahil sa presensya ng isa't isa. Walang ibang mahalaga, ang kanilang pagmamahalan ay ang tanging liwanag na nagtataboy sa kadiliman ng gabi ng dapit. Kinabukasan, maagang nagpatawag ng pagpupulong si Reyna Hagnaya sa kanyang konseho. Ang atmosfera sa loob ng silid ay mabigat at puno ng tensyon. Pinatawag ko kayo dahil nababahala ako sa tinura ng salarin kahapon, panimula ni Hagnaya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bahid ng otoridad.
Sabi niya ay may nag-utos sa kanya at ang bawat pahayag niya ay may malalim na ibig sabihin patungkol sa ating mga lahi. Tiningnan ni Hagnaya ang bawat mukha sa bulwagan, sinusubukang basahin ang kanilang mga isip. Meron ba sa inyo ang may problema sa pagkakahirang sa hari ng mga elfo? Batid din niyo na siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Napatunayan kahapon na maging ang lugar ng walang kinikilingan ay sumusunod sa kanyang kagustuhan. Tumahimik ang buong konseho. Walang sino man ang naglakas loob na magsalita. Ang bawat isa ay tila nag-iingat sa bawat paghinga, natatakot na baka ang maling salita ay ituring na pagtataksil. Walang sasagot, muling hamon ng reyna. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim. Ang pananahimik ninyo ay maaari ring maging katibayan ng iyong saloobin. Tandaan ninyo, hindi ako natatakot sa lakas ng ibang kaharian, ngunit mas hindi ako natatakot sa traidor na humihinga sa loob ng ating sariling mga pader. Lalong walang umimik sa tinura ng reyna, kahit pati ang pinuno ng konseho. Ang tensyon ay tila isang nakabiting talim na naghihintay na bumagsak. Wala ba talagang iimik? Hindi nyo alam kung paano ako magalit, madiing tanong ng Reyna Hagnaya. Sa wakas, humakbang pasulong ang pinuno ng konseho. Ang kanyang mga mata ay hindi natitinag sa titig ng reyna. Mahal na reyna, nakakasiguro akong walang traidor sa konseho na ito o sino mang orko. Pero aminin na natin, hindi lang ang orko ang nangangamba sa kapangyarihan ng hari ng mga elfo. Nanliit ang mga mata ni Hagnaya. Sinasabi mo bang nangangamba ka, pinuno ng konseho? Narinig mo naman kahapon ang itinuna ng Haring Adlawan at naniniwala ako sa kanya. Masyado kayong magtitiwala, mahal na reyna, sa elfo na iyon. Kumunot ang noo ni Hagnaya sa sinabi ng pinuno ng konseho niya. Sasagot na sana ulit si Hagnaya nang biglang nayanig ang buong silid. Isang bugso ng hangin na may halong kapangyarihan ang bumukas sa gitna ng bulwagan at sa gitna ng usok ay lumitaw si Madaragit. Nakasuot siya ng kanyang buong pangmaharlikang kasuotan ng mga orko. Bawat hibla nito ay naglalabas ng otoridad na matagal nang nakaukit sa kanyang pagkatao. Napahinto ang lahat. Ang bawat mata sa konseho ay napako sa kanya. Anong ginagawa ng dating hari sa aming pagpupulong? Matapang na tanong ng pinuno ng konseho, bagaman may bahid na itong pag-aalinlangan sa kanyang boses. Tinitigan ng matalim ni Madaragit ang pinuno. Hindi siya gumalaw, ngunit ang presensya niya ay sapat na para tuhugin ang hininga ng sinumang nasa loob ng silid. Ako pa rin si Madaragit, wika niya. Ang boses ay malalim at umaalingaw-ngaw sa bawat sulok, ang dating hari at ang pinakamalakas na orko. At tandaan mo, isa pa rin akong maharlika. Ikaw, pinuno ng konseho, huwag kang umastang mas mataas ka sa akin. Isa ka pa rin mababang maharlika at dapat nga ay yumukod ka dahil kahit ngayon sa harap na aking kapatid na reyna, pwede kitang kitlan ng buhay sa tanong mong lapastangan. Ang bawat salita ay tumama sa pinuno ng konseho na parang latay. Ang dating kayabangan nito ay biglang napalitan ng panginginig. Kumuhit ang takot sa kanyang muka. Wala siyang nagawa kundi dahan-dahang yumukod. Nanatiling nakatayo si Madaragit. Ang kanyang tindig ay hindi natitinag. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumingin kay Reyna Hagnaya. Anong ginagawa ng aking kapatid na dating hari sa palasyo? Natutuwa akong makita ka, bungad ni Reyna Hagnaya, bagaman ang boses ay may bahid na pagtataka na biglang pagdating nito. Reyna Hagnaya, paumanhin kung naabala ko ang pagpupulong ninyo, sagot ni Madaragit. Ngumiti ng bahagya si Hagnaya. Kailan pa humihingi ng paumanhin ang dating hari? Ako ay isang orko at sakop ako ng kataas-taasang reyna ng mga orko. Nararapat lang na humingi ako ng paumanhin sa iyo. Ngunit hindi sa mababang pinuno lamang ng konseho o kung sino paman, wika ni Madaragit sabay sulyap ng matalim sa pinuno ng konseho. Nandito ako para balaan ang traidor sa inyong konseho. Tumingin siya sa lahat ng nasa silid. Hindi ako mag-aatubiling kitlin ang iyong mga buhay kung may mangyayaring masama sa aking mahal. Nagulat ang lahat, maging si Hagnaya. Anong ibig ninyong sabihin, Madaragit? Tanong ng isang kasapi ng konseho. May namamagitan sa amin ng hari ng mga elfo. Nag-iibigan kami. Subukan ninyong mag-utos ng mababang nilalang para patayin siya at hindi ako magdadalawang isip na gawin sa inyo ang inyong binabalak, banta ni Madaragit. Ang pinuno ng konseho ay hindi nagpatinag. Kung inyong mararapating na ako ay magsalita,
Hindi ba gulo lamang ang magiging dulot ng inyong pag-iibigan? Batid din namin ang dahilan bakit kayo nagbitiw bilang hari dahil sa inyong yumaong mahal na si Dr. Al. Tila imposibleng iibig kayong muli. Kailanman hindi na umiibig ang engkanto kung umibig na ito ng unang beses, kaya imposible itong paniwalaan. Isa pa, ang isang orko ay hindi dapat iibig sa elfo. Alam naman natin lahat ang kasaysayan natin. Tila kayo ang may masamang plano, Madaragit, sa hari ng mga elfo. Tinitigan ni Madaragit ang pinuno na may nagbabadyang panganib. Talaga ba, pinuno? Iyan lang ang masasabi mo? Kapag nalaman kong isa sa inyo ang traitor, sisiguraduhin kong maghihirap muna kayo bago ko kayo kitlan ng buhay. Husto na Madaragit, pagsuway ni Reyna Hagnaya. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang kapatid. Totoo ba talaga ang tinuran mo? Umiibig ka kay Haring Adlawan? Oo, Reyna Hagnaya. Sa una, hindi ako makapaniwala. Nilalabanan ko pa dahil alam nating hindi na ito likas sa atin. Ngunit napagtanto ko na hindi ko na kailangang labanan pa sapagkat tunay ang nararamdaman ko. At huwag mo nang balaki na humadlang. Ngumiti lang si Hagnaya, isang ngiting hindi mabasa ang kahulugan. Mag-usap tayo, kapatid ko. Maaari bang hintayin mo muna ako sa dati mong silid dito sa kaharian? Magtatapos lang kami sa pagpupulong ng konseho. Hindi na umimik si Madaragit. Tinitigan niya ng matalim ang pinuno ng konseho sa huling pagkakataon bago siya naglaho sa isang iglap gamit ang kanyang kapangyarihan. Matapos ang tensyonadong pagpupulong, mabilis na tinungo ni Reyna Hagnaya ang dating silid ni Madaragit. Pagpasok niya, bumungad ang nakatalikod na kapatid na tila malalim ang iniisip habang nakatanaw sa labas ng bintana. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi nangangahulugan ng kapayapaan kundi ng paghahanda para sa isang usapang magtatakda ng kanilang kinabukasan. Unang nagsalita si Reyna Hagnaya. Sa loob ng ilang oras, nagpalitan sila ng mga salita. Binalaan ni Hagnaya si Madaragit sa panganib na dala ng kanyang pag-ibig sa isang elfo, isang pag-ibig ang sumasalungat sa lahat ng aspeto ng mga orko at elfo at sa seguridad ng kaharian ng mga orko. Napag-usapan din nila ang posibleng pagtataksil ng isang kasapi ng kanilang sariling konseho, handang ipaglaban ni Madaragit ang kanyang pag-ibig. Natapos ang kanilang pag-uusap na walang tiyak na kasunduan, ngunit may malinaw na babala. Nanatiling matigas ang panindigan ni Madaragit habang si Hagnaya naman ay naiwang nakatingin sa kawalan, batid na ang susunod na hakbang ng kanyang kapatid ay maaaring maging mitsa ng isang kaguluhan. Isang araw, pumunta si Haring Adlawan gamit ang kanyang kapangyarihan sa ilog sa loob ng gubat kung saan una silang nagkasagutan at naglabanan ni Madaragit. Wala doon ang orko, kaya naisipan na lang niyang manatili at malayo ang tingin. Maya-maya, "Bakit ka mag-isa rito?" Boses ni Madaragit, direkta at may otoridad. "Hindi ka dapat nag-iisa sa ganitong lugar." Hindi lumingon si Adlawan. Walang paligoy-ligoy, humakbang si Madaragit at yumakap ng mahigpit mula sa likod. Isinubsob ang mukha sa balikat ng elfo. "Hindi ako basta-basta nag-iisa," sagot ni Adlawan. Ang boses ay kalmado at may diin. "Alam kong susunod ka." Hindi sumagot si Madaragit. Sa halip ay mas hinigpitan ng yakap. Ang kanyang mga braso ay tila bakal na nakapulupot sa katawan ni Adlawan. Hinalikan niya ang gilid ng leeg nito, isang dampi na may pagangkin. Humarap si Adlawan sa kanya. Walang pag-aalinlangan sa mga mata ng dalawang hari. Sa isang iglap, hinila ni Adlawan ang balikat ni Madaragit. Hinila ang mukha nito palapit habang ang orko naman ay mabilis na ipinulupot ang malakas na kamay sa bewang ng elfo na parang ang tanging layunin lang sa mundo ay hindi na ito pakawalan. Naglapat ang kanilang mga labi, madiin, buo at walang halong pag-aalinlangan. Ipinakita nito ang lakas ng dalawang nilalang na hindi na kailangan magpaliwanag sa sinuman. Sa bawat haplos ni Madaragit sa likod ni Adlawan, ramdam ang pagnanais na protektahan ng isa't isa. "Hindi kita hahayaang mag-isa," bulong ni Madaragit sa pagitan ng kanilang mga labi. Ang boses ay rumehistro sa isang pangakong hindi matitibag. Hinawakan ni Adlawan ang pisngi ni Madaragit, marahas at mapagmahal. Tinitigan ang mga mata nito na may ningning na kapangyarihan. "Iniibig kita, Madaragit. Mas iniibig kita, mahal na hari." Matapos ang kanilang mga salita, agad na kumala si Madaragit.
Walang paligoy-ligoy, mabilis niyang inalis ang kanyang kasuotan. Hinayaan niya itong mahulog sa damuhan habang nakatingin ng diretso kay Adlawan. Hindi na siya nagatubili. Lumusong siya sa ilog. Ang tubig ay humawi sa bawat mabigat niyang hakbang hanggang sa marating niya ang gitna. Sumunod si Adlawan. Hinubad niya ang kanyang damit na may parehong determinasyon. Hindi iniiwas ang tingin habang lumalakad siya papasok sa malamig na tubig. Nang maramdaman ng agos, humakbang siya palapit kay Madaragit. Paglapit, hindi na sila nagkahiwalay. Sa gitna ng ilog, kinuha ni Madaragit ang mga kamay ni Adlawan at ipinulupot ang mga ito sa kanyang sariling batok. Habang ang sarili niyang mga braso ay madiinan nakapulupot sa bewang ng elfo. Dito, bulong ni Madaragit. Ang boses ay seryoso at puno ng pangako habang nakatingin ng malalim sa mga mata ni Adlawan. Dito lang. Hindi na sumagot si Adlawan. Sa halip ay sinandal niya ang kanyang noo sa noo ni Madaragit. Ramdam nila ang bawat dampi ng tubig sa kanilang balat, isang matinding kaibahan sa init ng kanilang mga katawan na magkadikit. Sa gitna ng agos, wala silang ibang inisip kundi ang presensya sa isa't isa. Sa gitna ng malalim na bahagi ng ilog, hindi sila bumitaw. Ang agos ay humahampas sa kanilang mga binti pero nanatili silang matatag sa kanilang pagkakayakap. Si Madaragit nang hindi inalis ang tingin kay Adlawan ay dahan-dahang hinaplos ang basang buhok ng elfo. Inayos ang mga hibla nito. Si Adlawan naman ay natiling nakasandal sa balikat ni Madaragit, ramdam ang bigat ng braso ng orko sa kanyang likuran. Sa atin lang ito, bulong ni Madaragit. Ang boses ay sapat lang para marinig ni Adlawan sa gitna ng lagaslas ng tubig. Bumitaw ng bahagya si Adlawan para tumingin ulit sa mga mata ng orko. Hindi na siya sumagot. Hinawakan niya ang kamay ni Madaragit at ipinatong ito sa kanyang dibdib. Ramdam ni Madaragit ang bawat pintig ng puso ni Adlawan. Mabilis at malinaw. Walang mga kawal, walang mga batas, at walang mga konseho. Sa gitna ng agos, ang tanging katotohanan ay ang init ng kanilang pagkakadikit. Sa loob ng madilim na silid ng palasyo, naglalakad ng pabalik-balik ang pinuno ng konseho ng mga orko. Huminto siya at hinarap ang isa pang kasapi na nakatayo. Ang boses niya ay mahina ngunit puno ng matinding poot. Masyadong hambog ang Madaragit na yan. Pagpuna ng pinuno, ang boses ay sapat lang para marinig ng kasamahan. Akala mo siya pa rin ang hari kung umasta. Sumagot ang kasapi, kalmado ang boses. Makapangyarihan pa rin ang dating hari, pinuno. Ayaw man nating tanggapin, kung lakas lang ang usapan, hindi pa rin siya matatalo ng ating reyna. Hindi ako papayag na matalo ang ating lahi ng mga elfo, sagot ng pinuno, madiin at puno ng pagbabanta. Hindi ako naniniwala sa elfo na yon na wala siyang balak na sakupin ang buong dapit. Kung ang ating mga matataas na maharlika ay sumang-ayon sa kanya, ako hindi. Yun nga, pinuno, umiibig din ang dating hari sa hari ng mga elfo. Alam naman natin na may katigasan ng ulo si Madaragit. Hindi rin ako papayag doon, putol ng pinuno. Ano, ang susunod na magiging hari sa hinaharap ay may dugong elfo? Sandaling natahimik ang silid bago naglakas loob na magsalita ang kasapi. Pinuno, mawalang galang na po. Hindi po ba pareho lang naman tayo ng lahi ng pinanggalingan ng mga elfo? Basta, hindi ako papayag, sagot ng pinuno. Ang boses ay halos pabulong na pero puno ng diin. Itutuloy ko pa rin ang mga plano ko. Napabuntong hininga ang kasapi at lumapit ng bahagya. Maghulos dili ka, pinuno. Muntikan ka ng mabunyag na ikaw ang nag-utos sa salarin na patayin ang hari ng mga elfo. Mabilis na nanlaki ang mga mata ng pinuno. Tumahimik ka at baka marinig tayo. Batid mong nagdududa na ang reyna at ang dating hari. Yumuko na lamang ang kasapi ng konseho. Paano kung tunay nga ang sinabi ng hari ng mga elfo na hindi niya sasakupin ang dapit? Tanong ng kasapi, ang boses ay nanginginig sa pag-aalinlangan. Paano kung mabunyag ka at makipagdigma ang mga elfo sa atin dahil sa tangka mo? Nangilid ang galit sa mga mata ng pinuno. Naduduwag ka ba? Pinuno, isipin mo na lang, ang kinalaban natin ay ang pinakamakapangyarihang engkanto sa dapit. Pagpapaalala ng kasapi. Isa pa, makapangyarihan din si Madaragit. Hindi natin siya kayang talunin ng basta-basta. Huminga ng malalim ang pinuno. Sinusubukang pakalmahin ang sarili habang nanatiling matigas sa kanyang paninindigan. Kaya nga mag-isip tayo ng paraan. Sa ngayon umalis ka muna.
Kung may maisip ka, sabihan mo ako agad at sasabihin ko rin kung may maisip ako. Sa kabilang dako, sina Madaragit at Adlawan ay umahon mula sa tubig. Nang makarating sila sa ilalim ng malaking puno, huminto si Madaragit at hinarap ang elfo. Ang kanyang mga mata ay nakapako lang sa mukha nito habang tumutulo pa ang tubig mula sa kanilang buhok at damit. Hinila ni Madaragit si Adlawan palapit hanggang sa maramdaman nilang init ng katawan ng isa't isa. Ang kamay ni Madaragit ay dahan-dahang gumapang sa batok ni Adlawan. Ang haplos ay hindi nagmamadali, tila sinusulit ang bawat sandali ng katahimikan. Napapapikit si Adlawan, hinahayaan ang sarili na sumandal ng buo sa dibdib ni Madaragit. Walang ingay sa paligid kundi ang kanilang magkasabay na paghinga. "Huwag ka munang umalis," bulong ni Madaragit. Ang boses ay puno ng pagnanais na sana ay tumigil na lang ang oras sa ilalim ng punong iyon. Dahan-dahang idinilat ni Adlawan ang kanyang mga mata at tumingin kay Madaragit na may pagmamahal. Inilapit niya ang kanyang muka hanggang ang kanilang mga labi ay halos magkadikit na. Sa sandaling iyon, ang tanging mahalaga ang tibok ng kanilang mga puso na tila sumasabay sa agos ng ilog sa malapit. Kinabukasan, napamulat ng mata si Adlawan dahil sa pagsalubong ng malakas at paulit-ulit na pagkatok sa pinto. Ito ang pinuno ng konseho ng mga elfo. "Pinuno, masyado yatang maaga para sa ganitong istorbo," ani ni Adlawan. Ang boses ay naiinis. "Mahal na hari, ipagpatawad niyo po. Nais ko lang po ibalita. Nagpapatawag ng madali ang pagpupulong ang konseho ng mga kaharian." "At bakit?" "Kalat na ang balita na nagpadala tayo ng liham sa lahat ng kaharian. Sinasabing balak nating sakupin ang buong dapit at ikaw ang tatanghaling hari." Natigilan si Adlawan. Tuluyang naglaho ang antok. "Wala akong ipinadalang liham. Ikaw ba ang gumawa nito?" "Wala akong ipinadalang liham, mahal na hari. Alam mo namang dumadaan sa akin ang bawat plano mo at gaya ng laging mong ginigiit, ang kaharian lang ng elfo ang pamumunuan mo." "Sige, sasagutin mo ang pagtawag ng konseho ng mga kaharian. Masusunod po." Umalis na ang pinuno ng konseho. Naiwang mag-isa si Adlawan. Bakas ang pait sa kanyang muka. Gumagalaw na ang mga kalaban. Kung hindi siya mapapaslang ng mga ito, sisirain naman siya sa paningin ng lahat. Maduming politika ang kanyang hinaharap at alam niyang hindi siya uurong sa laban na ito. Pagpasok ni Haring Adlawan sa buluwagan ng konseho ng mga kaharian, ang ingay ng mga nagbubulungang hari at reyna ay biglang naputol. Kasunod niya ang pinuno ng kanyang konseho na nakayuko ang ulo ngunit alerto ang mga mata. Ang bawat hakbang ay tila seryoso. Lahat ay nakaupo sa paligid, puno ng takot, pagdududa at hayagang puot sa kanilang mga mata. Ang kanyang paningin ay dumiretso sa kinaroroonan ni Madaragit. Katabi nito si Reyna Hagnaya na ang mukha ay wala anumang emosyong mababasa. Sa tabi naman nila nakaupo ang pinuno ng konseho ng mga orko. Lihim itong nakangisi habang pinapanood ang bawat galaw ni Adlawan. Ang titig ni Madaragit ay hindi na dati nilang pagtitinginan. Habang ibang hari ay nakatingin na may puot, ang mga mata ni Madaragit ay may halong pait at pagtataka. Tila ba ang liham na kumakalat ay nagtanim ng isang malalim na lason sa kanyang isipan. Hindi ito galit, ito ay pagkadismaya ng isang engkantong naniwala sa katapatan, ngunit ngayon ay unti-unti nang kinakain ng hinala. Huminto si Adlawan sa gitna. Napakabigat ng tensyon ng hangin. Hindi niya inalis ang tingin kay Madaragit. Sinusubukang basahin ang nasa likod ng malamig na titig nito. Sa sandaling iyon, parang huminto ang mundo. Ang mga aligasyon, ang mga banta ng digmaan at ang politikal na laro ay tila nawala ng saysay dahil ang tanging mahalaga na lang ay ang distansya at nagbabagong tiwala sa pagitan nilang dalawa. "Madaragit," bulong ni Adlawan sa kanyang isip, habang ang pait sa mga mata nito ay nagsisilbing pinakamalupit na hatol bago pa man magsimula ang kanilang pagpupulong.